Ghetto, libre. Yes. Diba? Dito bantay sarado kasi accessible Doon sa iba malayo. Exactly. Yung iba nga, di ba, sa probinsya talagang, doon talaga yung naririnig na lang natin. Minsan, pag sobra na. Oo, Pero, in reality, yung Maguindanao Massacre na sinasabi, di ba, kumbaga, nagkaroon ng nationwide epekto. Talagang ito, nangyayari naman sa ibang probinsya pa, di ba? Sa sobrang takot nga, armado! Ang daming mga armed groups. Sundalo na yan, sundalo na. Ayun nga, ang sa ibang hirap kasi, probinsya, may mga kasabwat na polis, kasabwat na mga militar, sila pa yung takot sa private armies nga. So sana, katulad, di ba, bumuo ng task force para buwagin nga itong mga private armies, sana bago pa man mag-umpisa nga itong campaign period o bago pa man mag-eleksyon, sana unti-unti nang nabubuwag. Kasi ngayon, nasa recommendations. Malaki budget ng private army kaysa sa National Arms sa PNP. Sa totoo lang, alam naman niya ng PNP kung sino-sino yung mga politiko na yan di ba? Kailangan lang ng willpower. Ayan pa, eto pang isang hirit pang eleksyon. Mula noong umpisa hanggang sa kasalukuyan, number 1 pa ako at hindi po ako buwabag sa number 1. Kawayan na lang yung biktima, bye-bye. Makachamba pa na matutugon. Buong-buo pa rin ang kumpiyansa ni Senador Noynoy Aquino sabay pangmamaliit sa resulta ng popularity survey ng The Center kung saan bahagya siyang naungusan ni Senador Manny Villar. Hit niya walang kredibilidad ang survey ng The Center. 26% ang nakubra ni Aquino sa survey habang ang 28% ang nakakuha naman ni Villar, ang nakuha ni Villar. Pero dahil sa 2.8 margin of error ng naturang survey, statistically tied o tabla ang dalawa. Hindi siya talaga lalamang dyan. Yan yung pinaringgan niya na... Ed Malay? Oo, binibili sa Quiapo, di ba? So wala talagang, Amor sa kanya? Amor sa kanya itong dissenter. Tayo pa rin naman statistically daw. Hindi raw totoo, sabi ni Dr. Mahar Mangas na gamitin yung statistically tied dahil basta lamang ng 2 points lamang, parang gano'n, di ba? Yung paliwanag niya sa atin. Di mo alam saan daw galing yung statistically tied na sinasabi. Porque may margin of error. May margin of error. Sa totoo lang, di ba, huwag niyo ibasa yung decision niya sa surveys kasi nangyari yung mga mock polls sa mga eskwelahan, iba yung mga resultang lumalabas Yung mga intelligent voters natin, iba. Yung lalo ng kabataan ang laki ng mga conversion rate nila kapag naririnig nila yung Depende mga kandidato. sa demographics. Sa 7-Eleven lang, iba din ang resulta Okay, bili na. Narito naman ang palaban na hirit. Maglalaban natin ito, pahanapin natin katarungan, subalit maging mahinahon tayo. Mas natutuwa ako na napatunayan na hindi ako nandaya. Hindi pa rin sumusuko sa kanya electoral protest si Robert Obet Pagdanganan. Iapela raw niya ang desisyon ng Korte Suprema na nagbaliktad ng naunang resolusyon ng COMELEC na nagpapaupo sa kanya bilang gobernador ng Bulacan. Sa botong 9-4-2, pinabura ng kataas-taasang hukuman ang pagpapanatili kay John Mendoza sa pwesto nito. Okay, sana tularan nila Isabela, no? Tsaka Pampanga. Na yung mga ayon sa COMELEC nanalo, tahimik, hinayaan na dahil ilang buwan na lang. Bulacan, Diyos ko, matulain pa naman, malalambing ang mga tao sa Bulacan. Ano nangyari mamaya? Didiscuss natin yan. Bisita natin yung dalawang Maginoo na yan. Samantala, ihirit naman sa special en banc session ang Korte Suprema bago ang pagpapalabas ng resulta ng 2009 bar exams ngayong Biyernes. Ayon kay Supreme Court spokesman Jose Maidas Marquez, tatalakayin din sa pulong kung dapat bang itaas ang passing percentage ng bar exam na pwede naman payagan ng Korte Suprema. Halos 6,000 barristers ang kumuha ng exam nitong Setyembre hanggang Oktubre, pero ayon sa source ng Manila Times, 20% lang ang pumasa sa madugong bar exams. Okay lang yun. Best of the best. Bino mo yung call center nga, from 10,000 applicants, naging 2,000 dahil naghigpit na sila. Sinala ng O di, mas okay at least. Pag nag-ehelo yung mga yan, hindi tayo nakahiya-hiya. Quality service. Yes, okay. Mga abogado, pag umaharap, di ba? Bino mo, meron nga akong kilala Gusto lang malaman niya, kamusta ka nung ginagawa ang krimen? Di ba? How did you do? Sabi, please repeat your question. How did you done? Hindi naman. Diba? Please repeat. Hanggang sa napunta ng, how do you do? Di sinabi lang nung suspect, I'm fine. Walang katarungan. Diba? Okay, mga ika, pasadaan na natin ang pinakamainit na kaganapan sa maghapon at magdamag sa ating Ronda Reports.
Lalaki, patay. Naku po, ito po ay malungkot na balita. No? Pumailalim siya sa truck. Yung sinasakyan niyang motorsiklo. Nawalan po ng kontrol matapos na malubak siya sa daan. Narito ang Ronda Report ni Cedric Castillo. Eksklusibo. Cedric. Yes, Igan, dead on the spot ang motorcycle rider na si Carmelo Gatdula matapos kaladkarin at sumalaksak sa ilalim ng isang trailer truck mag-aalas 10 kagabi sa isang bahagi ng Road 10 sa Tondo, Maynila. Sa paunang investigasyon, hindi naman kabilisan ang patakbo nitong rider at naka-helmet pa nga raw ito. Pero dahil napakadilim daw at walang pailaw sa bahaging iyon ng Road 10, hindi nito napansin ang mahabang lubak sa gitna ng kalsada. Hindi naman itinanggi ng driver ng truck ang kanyang nagawa, pero maging siya raw ay halos hindi nakita ang biyak-biyak na asfalto. Ayon sa mga taga-roon, hindi ito ang unang pagkakataon na may naaksidente sa lugar, bunsod ng kakulangan sa mga warning signs sa bahaging iyon ng highway. Ito ang aking Ronda Report mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Cedric Castillo. Samantalang menor de edad, inakusahang nagnakaw ng cellphone ang nagsumbong tricycle driver na galing sa inuman. Darito ang eksklusibong Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia. Igan, isang menor de edad na lalaki ang ipinadampot ng isang tricycle driver sa Camarin, Caloocan kaninang hating gabi. Ninakawan di umano siya nito ng cellphone habang nalilibang siya sa pagkipag-inuman. Wala namang nakuhang cellphone sa itinuturong sospek at di rin naman daw nakita ng nagreklamong sa Peping Borlagdan na ang bata nga ang kumuha. Ito lang daw ang huli niyang nakitang lumapit sa kanyang tricycle bago nawala ang kanyang telepono. Ganun na lang ang galit ng ina ng sospek, Igan, sa bintang, kaya